Magandang gabi po, Boss Jay, at sa lahat ng mga kaisip. Ako po si Ricky. 32 na ako ngayon. May asawa at anak na may tahimik at simpleng hanap buhay lang. Pero bago ako naging tatay, ako'y minsang naging bata rin. Isang bata na hinila sa dilim at dumanas ng mga karamasang hindi ko kailanman makakalimutan. Sinulat ko rin to bilang pagkilala sa nag-iisang tao na naging tunay kong kaibigan at tinuring ko na rin higit pa sa isang kapatid, si Ramil. 9 na taong gulang lang ako noon. Kakaluwas lang namin mula sa liblib bundok papunta sa bayan. Nag-iisang anak lang po ako, Boss Jay. Ang tatay ko ay karpintero. Si nanay naman ay isang simpleng mananahi lang. Sumugal kami sa paglipat dahil daw may mga napapabalitang nag-i-recruit daw sa palengke ng trabaho sa isang asyenda sa Negros. Mas malaki daw ang kita at may libre pang tirahan. Kinabukasan, may dumating na magarang sasakyan sa bahay namin. Isang puting van. Bumaba ang 3 lalaking nakapolo at nakasalamin. May orientation lang daw sa opisina, tapos uuwi rin sa hapon, sabi nila. Nagdududa ang nanay ko, pero tila kampante lang si tatay. Makakabawi na tayo, nak. Makakabili na rin tayo ng sapatos mo sa pasukan. Sumama sila. Sabi, hapon daw ang balik. Ngunit dumating ang hapon hanggang gabi, pero walang dumating. Umiyak ako noon, Boss J. Unang beses ko maiwan sa bahay ng mag-isa at nag-aalala ako sa kung ano na ang pwedeng mangyari sa mga magulang ko. Kinabukasan, may pumunta sa bahay namin at nag-abot ng isang supot. May lamang sardinas, bigas at 300 piso. Na-delay daw ang kontrata, pero babalik din naman daw si tatay. Pero Boss J, ilang araw na ako nakayuko at nag-aabang sa pinto. Naghihintay sa busina ng van na yun, pero wala. May mga kumakalat na chismis na may mga mag-asawa raw na dinadala sa malalayong tubuhan sa Visayas. Pero wala nang ibang detalye. Wala nang balita. Matapos ang ilang araw, pinuntahan ako sa bahay ng mga taga-barangay at dinala ako sa isang bahay ampunan. Tawagin na lang nating San Gerardo. Sa mura kong edad, Boss J, ay sobrang litong-lito ako sa mga nangyayari. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Pagdating ko sa San Gerardo, pansin agad ang mga lumang pader at ang mga tulo sa bubong kapag umuulan. At ang higaan namin ay sunod-sunod na nakahilera na lumang kama na kawayan ng ilalim. Doon ko unang nakilala si Ramil. Mas matanda sa akin ng mga 3 taon. Nangingitim sa araw. Payat pero matikas at may talim ang mga mata. Nasa gilid siya ng pila. Tahimik lang. Paglapit ko, binigyan niya ako ng tinapay. Uy, ikaw ba yung bago? Dito ka sa tabi ko. O heto tinapay. Mukhang di ka pa kumakain eh. Ah, salamat. Oo, gutom na nga ako eh. Ako nga pala si Ricky. Ulila na ako sa magulang. Ramil nga pala. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Lahat tayo dito ulila na. Hindi ka nag-iisa. Oh, eto. Hati na tayo sa tinapay. Nagkatinginan lang kami at sabay kaming napangiti. Pareho kaming may mga pinagdaanan, Boss J. Pero sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang mga magulang ko, nagkaroon ako ng kakampi. At nagsimula ang lahat na simple lang hatian sa tinapay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng gamit ko sa ilalim ng kama, may 3 mas matatandang bata ang lumapit. Si Berto ang pinakamatanda. Matapang kasi medyo malaki siya. Uy, bagong salta. Balita ko may mga sardinas at ulam ka raw kahapon ah. Ba't di ka nag-aambag? Ha? Bigay lang niya sa akin ng barangay. Wala na. Hoy, may patakaran dito. Ang para sa isa ay para sa lahat. Lahat ng bago dito dapat nagbibigay.
napatihaya ako. Ahawak na sana ako sa kama nang biglang may sumalo sa balikat ko at itinulak si Berto pabalik. Berto, tama na yan. Wala kang makukuha dito. Ha? Ikaw na naman, Ramil? Akala mo ba ikaw ang siga dito? Hindi, pero hindi rin ikaw. Dali-daling sumugod si Berto, pero sinalubong siya ni Ramil. Isang hakbang pakaliwa, sabay sangga sa braso. Sinuntok niya si Berto sabay tulak at napatumba ito sa mga kasamahan niya. Hindi na nakapalag ang mga kasama niya at unti-unti silang umatras. May araw ka rin, Ramil. Hindi ako nakapagsalita. Mupo lang ako sa gilid ng kama. Salamat, Ramil. Kamag-alala, Ricky. Sagot kita dito. Masama talaga ugali ng mga yan. Kaya huwag kang papayag na minamaliit ka nila. Matapang lang sila kasi marami. Oh, basta bukas, ako naman bigyan mo ng sardinas mo ha. Yun na lang bayad mo sa pagligtas ko sa'yo. Haha. At doon ko una naramdaman na may kakamping nga ako. Sa ampunan, simple lang ang mga tuntunin. Nagawalis kami sa umaga, naglalaba, at sa hapon, naglilinis kami ng hagdan. Pagdating ng gabi, dadasal at patay na ang ilaw. Kapag gabi at tahimik na, napapatingin lang ako sa butas ng kisame. Doon, nagkukantuhan kami ni Ramil. Ricky, pag may pamilya kumuha sa atin, sana sa isang bahay lang tayo, no? Akong bahala magprotekta sa'yo. Basta ikaw nang bahala sa mga papel-papel, ha? Kasi mas magaling ka sa akin magbasa, eh. Oo naman. Teka, paano kung pag-iwalayin tayo? Hindi yan. Basta walang iwanan. Walang iba magtutulungan sa huli kundi tayong dalawa lang. Pero sana, dumating din yung araw na hindi natin kailangan lumaban, no? Isang umaga, may dumating na dalawang sasakyan. Bumaba ang mag-asawang si Fernando at Cecilia. Malinis ang mga itsura. Mukhang mayaman at desente at palangiti. May dala sila mga kahon-kahon na dilata, tinapay at gatas. Pati sobre na may pera para sa ampunan. Halos lahat ng bata natuwa, Boss J. Nakatingin kami muna sa gilid habang nakikipag-usap sila sa mga madre. Sister, kaunting tulong lang po ito. Sana makatulong sa mga bata. May gatas po dyan, tinapay, sardinas, pati kaunting bigas. Pagdamutan niyo na rin po itong kaunting pera. At may kaunting donasyon din po kami para sa pangangailangan ng mga bata. Nako, napakalaking tulong nito. Salamat po, Sir Fernando. Ma'am Cecilia, alam niyo naman, siksikan kami rito. Kulang ang pondo. Ang Diyos na ang bahala magbalik sa inyo ng lahat ng kamutihan. Wala po yun, Mother. Para sa mga batang walang magulang, karapat-dapat lang na maramdaman naman nila na may nagmamalasakit. Masaya kami na kahit kaunti, makapagbahagi. Ang gaganda naman ng mga bata. Ang babait tignan. Siguro kung may pagkakataon. Mother, nais din po namin sana makapag-alaga. Yung may tuturing na parang tunay na anak namin. Kung ganun po, may mga batang naghihintay talaga ng pamilya. Sige po, makikilala niyo sila. Habang nakatayo kami, pinapanood ko sila. Sa paningin ng lahat, para talaga silang mabuting tao. Halos parang biyaya mula sa langit. Pero sa likod ng mga ngiti nilang yun, may malamig na titig si Cecilia. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakapansin o si Ramil din. Pinapila kami para makilala nila isa-isa. Para bang nag-audition kami. Tinitignan ang edad, kalusugan, pati ang ugali. Nang kami na ang tatawagin ni Ramil, "Ikaw, ano kaya mong gawin niyo?" Marunong po ako magbasa, magsulat, at tumulong po sa gawaing bahay. Magaling. Ikaw naman? Sanay po ako sa mabibigat na gawain. Marunong din po ako mag-alaga ng mga bata.
Parang magkasundo kayo ah. Mabuti yan. Sa pamilya, mahalaga ang pagkakampi. Pagkatapos kami papilahin, nag-usap sila ng mga madre. Paglabas nila ng pinto, tuwang-tawa ang madre. Kami daw ni Ramil ang napili. Pinuri sila sa kabutihan at kabaitan nila. At kami, natuwa rin. Dahil ang alam namin, dumating na ang sagot sa lahat ng dasal namin. Boss Jay, noong mga panahon na yon, sila talaga ang perpektong magulang, matulungin at may mabuting puso, lalong handang magbigay. Pero ang mahalaga sa akin ay magkasama kami ni Ramil. Bumiyahe na kami at nagulat kami dahil sa barko kami sumakay. Naramdaman namin na talagang tinuring nila kaming tunay na anak. Pinatikim kami ng masarap na pagkain. Simula ngayon kami na ang pamilya nyo. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay namin. Basta marunong kayo sumunod. Maraming salamat po. Basta lagi kayo makikinig sa amin ha. Ang pagmamahal, hindi lang puro lambing yan. Minsan, kailangan din ng disiplina. Opo. Pagsapit ng gabi, tumambay lang kami sa dock ng barko. Pinagmasdan namin na Ramil ang karagatan at dinamnam namin ang malamig na simoy ng hangin. Ramil, kapag may pagkakataon, pwede kaya nating hanapin ang nanay at tatay ko? Oo naman. Basta kapag nakasahod tayo, mag-iipon tayo. Huwag mag-alala, hanapin natin sila. At alam kong mabait talaga sila. Sana nga. Pagdating namin sa Negros, sinalubong kami ng sariwang hangin. Mula sa kalsada, dumiretso kami sa liblib na daan. Tubo sa kaliwa, tubo sa kanan. Parang dagat na kulay berde. Lumuting kami sa asyenda. Malapad ang bakod. May gate na bakal. Sa gitna, kitang-kita ang malaking bahay ni Fernando at Cecilia. Puti ang pintura, malalaking bintana at may malawak na balkonahe. Sa paligid, barong-barong para sa mga trabahador. Siksik, mababa, at kalawangin ng yero. May lalaking sumalubong, si Mang Tomas. Katiwala, may peklit sa pisngi, bitbit ang isang yantok. Ako si Tomas. Ano man ang sabihin dito, susundin nyo. Kung anong oras ang bangon, babangon. Walang mahuhuli sa pilahan. O mga anak, dito muna kayo sa quarters ng kabataan ha. Ihahanda namin ang mga gamit nyo. Ngumiti sa amin si Fernando. Si Cecilia naman, tila abala sa listahan. Sinusulat ang mga pangalan namin, pati timbang. Para daw malaman kung kumakain kami ng tama, sabi niya. Pero may kakaibang paraan kung paano siya tumingin sa braso namin. Parang sinusukat. Unang gabi namin, kumain kami. Magkaibang mesa. Sa malaking hapag, sina Fernando at Cecilia. Lechon, pansit, pritong isda, at may imported pa na alak. Sa kusina, kami at ang ilang pangkabataan. Sabaw, kaunting kanin, at galunggong. Pumasok si Fernando sa kusina. Ngumiti. O mga anak, pag lumaki kayo rito, magandang kinabukasan ng kapalit. Sa amin, sa lupa at sa Diyos. Ramil, Ricky, anak na ang turing namin sa inyo. Pero tandaan nyo, sa pamilya, may tuntunin. Kung ayaw ng tuntunin, may parusa. Maliwanag? Maliwanag po. Paglabas nila, saka kami nakahinga. Sumulyap si Ramil sa akin. Nakakunutan noo. Ricky, hindi naman ako nagkakamali, di ba? Parang may mali. Oo, hindi ko rin maipaliwanag. Parang tama naman sa salita nila, pero may kakaibang bigat.
Sa barong-barong, tig-isang panig lang kami. Sa kabila ng manipis na pader, maririnig mo ang hilik ng iba, pati ang pag-ubo ng matanda. May ilaw sa poste, sa gitna ng kalsada, pero madilim ang paligid. Meron pang aso sa gate na panay ang tahol tuwing may dumadaan. Humiga na ako, pero hindi ako makatulog. Naaalala ko nanay at tatay ko kung paano sila sumakay sa puting van na yon. Kung paano nila sinabing uuwi na rin sila ng hapon, pero hindi na bumalik. Nakatitig lang ako sa kisame nang biglang magsalita si Ramil. Ricky, mukhang hindi talaga anak ang turing nila sa atin, no? Pero kung sakaling hindi ito ang inaasahan natin, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Yan lang ang kaya kong ipangako sa'yo ngayon. Ramil, mukhang gagawin lang nila tayong alila dito. Basta ha, walang iwanan. Pangako yan. Pagkagising, sa unang araw namin sa asyenda, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Ang amoy ng lupa at asukal naghalo na sa usok. 5:00 pa lang ng umaga, pinapila na kami ni Mang Tomas, ang katiwala. Bitbit niya ang mahabang yantok habang nakamasid sa amin lahat. O dito walang late. Kung sino mahuhuli, may parusa. Bawas pa pagkain. Naintindihan nyo? Opo. Opo. Parang sundalo lang ah. Ang higpit. Oo nga eh. Pero wala tayong choice. Pagkatapos namin magkape, dinala kami sa tubuhan. Malawak na parang dagat ng berde. Sobrang lawak, hindi mo makikita ang dulo. Pinahawak sa amin ng mga kalakal, itak, karit, sako at kariton. Mabigat na yun para sa edad namin, Boss J. Pero hindi na kami nagreklamo. Ang mga kasama namin, karamihan, bata rin. Mga nasa 12, 13, 14. May ilan ding matatanda na tila ang payat. Lahat sila tahimik lang. O mga bata, mabilis ang kilos dito ha. Kung tatama rin kayo, paparusahan kayo ni Tomas. Papaluin kayo nun. Papaluin po? Bata lang kami. Dito, walang bata-bata. Lahat manggagawa. Sinubukan ko magputol ng tubo, pero mabigat at matigas ang tangkay. Pag-ikot ko ng itak, muntik pa ako madulas. Napansin agad ni Mang Tomas. Oy, Ricky! Di ba sinabi ko, mabilis ang kilos dito. Kung di mo kaya, gutom ang kapalit. Napayoko lang ako. Ramdam ko nanginginig na ang tuhod ko. Si Ramil agad lumapit at tinulungan akong buhatin ang sako. Huwag kang tumingin sa kanya, Ricky. Basta gawin mo lang. Ako bahala. Sa loob-loob ko, ganoon na naman. Si Ramil ang laging sumasalo. Buong araw, pawis, putik at gutom lang ang kasama namin. Pagbalik sa quarters, halos pumagsak na ako sa banig. Pagdating ng hapunan, sa kusina, sinundukan lang kami ng sabaw na halos tubig na may kapirasong laman. Ang mga anak na ni Fernando at Cecilia, hindi ko pa nakikita. Pero sabi ng mga kasambahay, nasa ibang lungsod daw nag-aaral. Kaya kami, ang mga ampon, ang gumagawa ng lahat. Sa mesa, narinig ko nagbubulungan ng ilang bata. Uy, alam niyo ba? Noong isang buwan, may 3 tayong kasamahan. Hindi na bumalik. Uy, kamaingay. Baka marinig ka ni Mang Tomas. Sumabat ako. Anong ibig niyo sabihin hindi bumalik? Tatakas daw sana, pero kinabukasan, wala na. Ang sabi ni Mang Tomas, kinuha daw ng kamag-anak. Pero
wala naman nakakita. At lahat ng damit niya dito, wala na. Baka totoong umuwi lang sila. Ricky, hindi. May mali dito. Kinagabihan, pinatawag kami sa malaking bahay. Nandun ang mag-asawa. Nakaupo sa mahabang hapag. Kompleto ang pagkain nila. Lechon, adobo, at iba pang masasarap na pagkain. Kami, pinatayo lang sa gilid. Mga anak, salamat sa sipag nyo ngayong araw ha. Kung magpapatuloy kayo maging masunurin, tsaka magiging maganda ang buhay nyo rito. Ito, kumain muna kayo. Tandaan nyo, ang pagsuway may kapalit, pero ang pagiging masipag may gantimpala. Para kami mga hayok, Boss Jay. Unang beses na namin nakakain ng ganong kasarap. Nilantakan namin ang pagkain at halos masukan na kami sa kabusugan. Pagkatapos kumain, Ramil, ang sarap no? Oo naman, ngayon ako nakakain ng lechon sa buong buhay ko. Pero parang may mali eh. Parang hindi pamilya ang tingin nila sa atin. Parang mga tauhan. tumangulang ako. Ramdam ko may kakaiba, pero pinilit ko nilang huwag mag-isip. Sa isip ko, baka dala lang lahat yun ng takot at gutom. Pagbalik namin, hindi ko maiwaglit na sinabi ng batang nagbubulungan kanina. Yung hindi na bumalik. Isang gabi, naalimpungatan ako sa ugong ng mga sasakyan. Malalaking SUV. Nakapila sa harap ng malaking bahay. Ang mga ilaw nito, halos tumagos na sa bintana ng kwarto namin. Si Ramil, agad din nagising. Ricky, gising. Tignan mo yun. 12:00 na pero may bisita pa. Pareho kaming dahan-dahan lumabas. Nagkubli sa likod ng kamalig. Sumilip sa malaking bahay. Doon ko una nakita ang hindi ko inaasahan. Bukas lahat ng ilaw sa loob. At sa may bintana, kita naming may mesa na mahaba. Nakapatong sa ibabaw ng mga kandila. Nakapila ang mga taong dumating. Lahat nakaputi. Parang damit ng pare o madre. Pero ibang dasal ang ginagawa nila. Sa dingding ng malaking sala, nakasabit ang isang baliktad na krus. At sa gitna ng mesa, may bungo ng hayop. Malaki, parang sa kalabaw o baka. Sa tabi, may mga planggana na kulay pula ang laman. Si Doña Cecilia mismo ang nakatayo sa unahan. Parang siya nangunguna sa seremonya. Nanginig ang tuhod ko, Boss Jay. Ramil, ano to? Hindi ito normal na dasal. Tignan mo, Ricky. Yung nasa palanggana. Isang lalaki ang lumapit. May kinuha sa palanggana. Nilagay sa baso. At doon, isa-isa silang uminom ng likidong pula. Sa liwanag ng kandila, malinaw kong nakita na hindi alak ang kulay nun. Dugo. Habang umiinom ang isa, ang iba naman ay sabi-sabi na nag-oorasyon. Paulit-ulit na parang litanya pero hindi ko maintindihan. Nagkatingin ang kami ni Ramil. Para ako masusuka. Ricky, dugo yun. Alam kong dugo yun. Pero, dugo ng ano? Hayop? Tao? Hindi hayop. Hindi hayop, Ricky. Tao yun.
Biglang may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa loob. Hindi yun iyak ng hayop. Sigaw ng tao. Sinundan yun ng malakas at sabayang pag-usal ng mga nandun. Halos mapatras ako. Kung hindi ako hinila ni Ramil sa ilalim ng kamalig, baka nakita na kami. Ricky, may ginagawa silang masama dito. Hindi na ako makatiis. Kailangan na nating umalis. Saan tayo pupunta? Wala naman tayong alam sa labas. Tsaka, baka mahuli tayo. Mas mabuti na yun kaysa dito. Kung hindi tayo kikilos, baka tayo nang susunod. Kinabukasan, hindi mapakali si Ramil. Habang nasa tubuhan kami, muli niyang kinausap si Ka Eladio, yung isang matandang kasama namin. Eladio, anong klaseng ritual ang ginagawa nila kagabi? Nakita namin eh. Huwag niyo na itanggi. Ang mga batang tulad niyo, matuto na lang kayo manahimik. Ang dugo, iyon ang panata nila. Kapag may tumakas, may kapalit. Kung hindi nyo kayang sumunod, kayo mismo ang gagawin nilang alay. Ano pong ibig niyo sabihin? Alay? Tao? Hindi na sumagot si Ka Eladio. Pero ramdam ko sa bigat ng kanyang mga mata, tama si Ramil. Dugo ng taong ininom nila, Boss J. At ang mga sigaw na narinig namin kagabi, hindi yun gawa-gawa lang ng imahinasyon ko. Isang hapon, matapos ang trabaho sa tabuhan, pinapila kaming lahat sa gitna ng bakuran. Hindi namin alam kung bakit. Ang mga ilaw mula sa malaking bahay nakatutok sa isang tila maliit na entablado na gawa sa kahoy. Nakita ko si Tomas. Hawak ang baston. Seryoso mukha. At sa gilid, nandun ang mag-asawa. Nakaupo sa upuan na parang mga hari. Sa unahan, 2 gwardiya ang may hawak sa isang batang lalaki. Si Ernesto. Tingin ko nasa 12 anyos lang yun. Kasing edad namin ni Ramil. Payat, nanginginig, may sugat sa braso. Sinubukan daw niyang tumakas. Oh, huwag niyong gagayain ang batang to. Niloko niya ang pamilya. Tumakas, at muntik na kayong madamay lahat. Umiyak si Ernesto, halos magmakaawa. Narinig ng lahat ang boses niya na pumutol sa katahimikan. Hindi na po mauulit. Ayoko na po dito. Gusto ko lang makita nanay ko. Kapag may isang tumakas, lahat ay nagiging mahina. Ang panata, kailangan to pa rin. At ang kaparusahan ay dugo. Boss J, binitbit niya na si Ernesto sa gitna. Pinahiga siya sa sahig at may nilabas na panggana. Ang 2 gwardiya, hawak ang braso at paa niya. Nagsimula silang bumulong nang hindi ko maintindihan. At doon ko nakita si Mang Tomas. Tinaas ang bolo. Ang unang hiwa, hindi sa leeg, kundi sa braso. Umagos agad ang dugo, diretso sa panggana. Napahiyaw si Ernesto. Halos mabasag ang boses niya sa sakit. Boss J, hindi ko alam kung paano ko nilunok ang nakita ko. Para lang sila nag-aali ng hayop. Pero tao ang biktima. At lahat kami, pinanood. Wala kang magagawa kundi titigan ang lagim na yon. Habang patuloy na umaagos ang dugo, sinalok ito ng isang baso at iniabot kay Doña Cecilia. Nakita ko, walang pag-aalinlangan niyang ininom yun. Ang ilang pambisita,
Pumila. Isa-isa ring uminom. Si Ernesto, halos wala ng malay hanggang sa isang matalim na hiwa sa liig ang tuluyang pumatay sa kanya. Natulala kaming lahat. Biglang tumayo si Don Fernando. Makinig kayong lahat. Ang pagtataksil ay may kabayaran. Huwag niyo nang gayahin si Ernesto. Dahil sa asyendang to, ang panata ay batas. Sa tabi ko, nanginginig si Ramil. Ricky, kung hindi tayo kikilos, tayo nang susunod. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Pero paano, Ramil? Saan tayo pupunta? Lahat ng pinto may bantay. Lahat ng mata nakamasid. Basta't magtiwala ka sa akin. Hanapan ko ng paraan. Mas mabuti na mamatay tayong lumalaban kaysa maging dugo sa mga baso nila. Boss Jay, nung gabing yun, natutunan namin kung gaano kabrutal ang asyenda. Hindi na ito basta hirap o gutom lang. Ito'y piitan, isang kulungan, at bawat isa sa amin ay parang hayop lang na naghihintay sa sariling katayan. Doon nagsimula ang tunay na plano ni Ramil, ang pagtakas. Pagkatapos na nangyari kay Ernesto, hindi na ako mapakali. Tuwing mapapatingin ako sa lupa, parang nakikita ko yung dugong umaagos sa sahig. Si Ramil naman, imbis na masindak, tila lalo pang tumibay ang loob. At sa mga sumunod na araw, napansin kong mas madalas siyang umiikot, nagmamasid. Tila nag-oobserba at nagbibilang ng oras sa mga bantay. Isang araw sa tubuhan, Napansin mo ba, Ricky? Yung mga aso, tuwing 8:00 nila ng gabi pinapakain. Pagkatapos nun, tutulog na sila, kaya tahimik lahat. Yung bantay naman dun, palaging tulog na paglampas ng 11:00. Ramil, di kaya delikado? Nakita mo naman yung ginawa nila kay Ernesto. Kung mahuhuli tayo, baka pareho tayong mamatay. Mas delikado kung hindi tayo kikilos, Ricky. Hindi ako papayag kung dito tayo mamatay. Kung maghihintay tayo, sila mismo kukuha sa atin bilang susunod na alay. napayuko ako. Gusto kong maniwala, pero ramdam kong tinutusok ng takot ang dibdib ko. Kinagabihan, naglakas loob si Ramil. Natanungin ulit si Ka Eladio habang nagbibilad kami ng mga tuyong tubo. Eladio, di po ba matagal na kayo rito? Hindi ka ba minsang sumubok tumakas? Ay, bata, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang mga pader mga asyenda, hindi lang bantay ang nagbabantay. May sumpa ang lupaing ito. Ang sino man lalayo, tinutugis. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ako dahil hindi ko sinubukan lumaban. Mas pipiliin niyo bang mabuhay ng ganyan kaysa mamatay ng lumalaban? Hindi na sumagot si Ka Eladio, pero sa paningin niya, alam niyang tama si Ramil kahit ayaw niyang tanggapin. Lumipas ang ilang linggo at palihim kami naghahanda. Nag-uwi si Ramil ng isang sirang itak na tinapon ng gwardya. Nilinis niya at hinasa at itinago sa ilalim ng banig namin. Inuorasan niya mga nagbabantay at kung kailan nagpapalit ang mga gwardya. Ako, pinilit ko magpanggap na walang alam, pero gabi-gabi, bago matulog, sinasabihan ako ni Ramil. Kapag dumating ang oras, Ricky, tatakbo tayo kahit sa makarating, ha? Huwag kang lilingon, huwag kang hihinto, kahit anong mangyari. Isang gabi, habang nakahiga kami sa banig, hindi ko napigilang magsalita. Ramil, paano kung mahuli tayo? Paano kung magaya tayo kay Ernesto? Ricky, kung dito tayo mamamatay,
Anong pinagkaiba? Hindi ba mas mabuti nang subukan natin kaysa hintayin na lang natin ang kamatayan natin? Napatahimik lang ako. Sa loob-loob ko, tama siya. Pero natatakot pa rin ako, Boss Jay. Kasi ang alam ko lang, kung susubukan namin, baka tuluyan na kaming hindi makabalik. Kinabukasan, habang nagbubuhat kami ng mga sako, nilapitan ako ni Ramil. Hawak niya ang lumang itak na nakabalot sa basahan. Ricky, tanda mo to. Hindi lang tayo tumatakas dahil sa hirap. Tinatakasan natin ang kultong pumapatay ng walang awa. Kung may mangyayari sa akin, huwag kang hihinto. Kailangan mong tumuloy. Ramdam ko ang bigat na sinabi niya, Boss Jay. At doon, napagtanto kong kahit anong mangyari, handa na siyang isugalan lahat. Dumating ang gabing yon, Boss Jay. Ang gabi ng unos. Madilim ang langit. Halos walang buwan. At ang hangin sa tubuhan ay parang mga bulong ng patay. Ako at si Ramil nakahiga sa banig. Pero hindi kami natutulog. Hawak niya ang sirang itak na pinatalim niya ng husto. Eksaktong 10:00 na magsimulang tumunog ang kampana mula sa tore ng asyenda. Hudyat ng papapalit ng gwardya. Ricky, oras na. Huwag ka maingay. Dahan-dahan lang. Maingat kaming bumangon at dumaan sa likod ng maliit na kamalig. Habang naglalakad kami, iniisip ko na sa bawat yabag baka may gwardyang biglang sumulpot mula sa dilim. Paglapit namin sa may dulong pader, nakita namin ang gwardiya nakaupo, nakasandal, tulog, at sa tabi niya, 2 aso nakakadena. Minto kami at pigil hininga. Kumustot ang aso. Nanginginig ang ilong. Akala ko tatahol na. Pero biglang dumaan ang hangin. At tila napagod kaya bumalik na lang sa pagkakahiga. Si Ramil, dahan-dahang sumenyas. Ngayon na. Dahan-dahang kami sumilip, gumapang sa lupa. Para kami mga daga na dumaraan sa harap ng ahas. At oo, nakalampas kami. Pero bago pa kami makarating sa dulo ng pader, nasalubsoban pa ako sa isang matalas na bato. Aray! Agad nagising ang isang aso. Umahol ito ng malakas. Hoy! Sino yan? Ricky! Takbo! Tumakbo kami sa dilim. Diretsong papasok sa tubuhan. Sumisigaw na ang mga bantay at narinig ko ang mga kalabog ng kampana. Hudyat na ng alarma. Boss Jay, hinabol kami ng 3 o 4 na gwardya. At habang tumatakbo kami, Huwag kang hihinto, Ricky. Diretso lang. pero masyado nang madilim. Halos wala na akong makita. Ang tanging gabay ko lang ang kamay ni Ramil na mahigpit na humahawak sa braso ko. Habang tumatakbo kami, bigla kami napadaan sa isang lugar ng asyenda na hindi ko pa nakita noon. Isang bilog na clearing sa gitna ng tubuhan. Doon, may nakatayong altar. Nakapako ang mga krus na baliktad. At sa gitna, may nakasinding gasera na nagbibigay ng pulang liwanag. At doon ko nakita ang mga katawan. Mga trabahador na nawawala ilang linggo na. Nakabitin sa kawayan, duguan, nakalawit ang mga bituka. Halos sumuka ako sa nakita ko. Pero hinila ako ni Ramil. Ricky, huwag kang titigil.
Huwag kang tumingin. Andiyan sila! Habang patuloy kaming tumatakbo, natabig ni Ramil ang isang gasera na nahulog sa tambakan ng mga tuyong dahon. Bigla nagilihab ang paligid. Isa-isa nag-apoy ang mga tuyong tubo at mabilis kumalat ang apoy. Ang mga sigaw ng mga tao sa paligid nagsimulang maglaho sa sigaw ng mga gwardyang tumutugis. Ricky, ito na ang pagkakataon natin. Ngunit bago kami makalabas, biglang may humarang na dalawang lalaki. Nakasuot ang maskara at may hawak ng mga itak. Sumugod sila kay Ramil. Hawak niya ang sirang itak. Nagtagisan sila. Hampas laban sa hampas. Ako naman, walang magawa kundi umiwas. Nakikita ko halos mataga na siya. Pero sa huli, nasaksak niya ang isa sa tiyan. Bumagsak ito at humandusay sa apoy. Yung isa, sinugod ako. Pero bago pa ako matamaan, hinila ako ni Ramil at sinaksak niya ito sa liig. At duguan itong bumagsak. Biglang narinig namin ang sigaw mula sa malayo. Si Don Fernando. Mga walang utang na loob! Akala niyo ba makakatakas kayo sa panata ng asyenda? Sa boses pa lang niya, alam ko, hindi matatapos ang gabing ito nang walang dugo. Patuloy na lumalagablab ang mga apoy at narinig ang mga tahulan ng aso, pati ang mga sigaw ng mga gwardya. Habang kumakalat ang apoy sa tubuhan, tumatakbo kami ni Ramil. Nanginginig ang mga kamay ko. Amoy dugot usok ng hangin na pinaghalo. Lahat ng lakas ko, nakasandal na lang sa kanya. Pero bago pa kami makarating sa dulo, humarang si Don Fernando. Nakasuot siya ng maitim na barong. Nakataas ang bolo at ang mukha niya ay pulang-pula sa galit. Mga walang iya kayo! Pinakain namin kayo! Binigyan ng tirahan! Ito'y gaganti niyo sa amin? Pinakain? Baka pinakulong. Ginawa mo kaming hayop. Masahol pa sa aso ang ginawa mo sa mga manggagawa mo. Gusto mong tawagin yung kabutihan? Mga tanga! Lahat kayo ay parte ng panata. Dugo niyo ang nagpapanatili ng yaman at kapangyarihan ng asyenda. At ngayong nilabag niyo to, buhay ang kabayaran. Sumugod si Fernando kay Ramil. Nagtagisan sila ng lakas. Itak laban sa bolo. Ang bawat hampas ay may kasamang tila apoy mula sa tubuhan na nagliliyap sa paligid. Ako, nakatayo lang sa gilid. Hindi ko alam paano ako tutulong. Si Ramil mabilis, pero si Fernando, sanay at mabigat ang bawat atake. Isang maling galaw lang, pwedeng mamatay si Ramil. Ramil, tumakbo na lang tayo. Hindi na pwede, Ricky. Kung hindi siya titigil, hindi rin tayo makakalabas. Tinamaan ni Don Fernando ang braso ni Ramil. Kumuwala ang itak at nalaglag sa lupa. Napasigaw si Ramil. Duguan ang braso niya. Lumapit si Don Fernando. Nakataas na ang bolo. Ramdam kong ito ng katapusan namin. Pero biglang sinugod ni Ramil si Fernando ng buong lakas. Kahit duguan na, hinawakan niya ito sa katawan. At sabay silang bumagsak sa apoy. Tumakbo ko para hilahin si Ramil. Pero tinabig niya ang kamay ko. Halos maluha ang mga mata. Ricky, umalis ka na. Ikaw ang may pag-asa. Mawala na. Hindi. Walang iwanan, di ba? Hindi kita iiwan. Magkasama tayo. Magkasama pa rin tayo. Basta tandaan mo. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Umalis ka na. Wala na akong nagawa, Boss J. Tinakbo ko ang bakod. Nilusutan ng apoy at lumundag palabas ng asyenda. At ang huling nakita ko, bago ko tuluyang makatakas, si Ramil. Nakikipagbuno pa rin kay Fernando.
Pero parehas silang natabunan ng apoy. Kinabukasan, natagpuan ako ng mga magkasaka sa kabilang bayan. Duguan, sugatan, at halos wala ng malay. Sinubukan kong ikwento ang nangyari sa asyenda, pero walang naniwala. Sabi nila, matagal na raw iniwang abandonado ang lupain na yon matapos masunog at wala na nakatira doon. Pero alam ko ang katotohanan. Dahil ako mismo ay parte nun. At hanggang ngayon, Boss J, tuwing sinasalaysay ko to, ramdam ko pa rin ang init ng apoy, ang amoy ng dugo, at ang sigaw ni Ramil na nananatili sa tenga ko. Lumipas ang mga taon, Boss J, pero kahit anong gawin ko, hindi naman bubura sa alaala ko ang gabing yun. Ang tubuhan at ang asyenda ng madugong panata. Lumuwas ako ng Maynila at nagkaroon ng sariling pamilya. Pero sa bawat araw na dumadaan, dala ko ang bigat na nakaraan. Ramil ang pinangalan ko sa anak ko para magsilbing paalala sa taong binuwis ang sariling buhay para sa akin. Kung wala siya, malamang di na ako umabot kung nasan man ako ngayon. At ngayon, tuwing pinapanood ko ang anak ko habang naglalaro at tuwing tinatawag ko ang pangalan niyang Ramil, parang naririnig ko ulit ang boses ng matalik kong kaibigan noong mga panahong nasa bayan punan pa kami. Ang tinig niya na nagsasabing, Tuloy ka lang, Ricky. Huwag mo sayangin ang buhay na binigay ko sa'yo. Hindi nagtagal, nalaman ko rin ang buong katotohanan. Sa pag-uwi ko minsan sa bayan, may isang matandang manggagawa na lumapit at kinuwento ang lihim na tinatago sa loob ng maraming taon. Na ang magulang ko pala, sila rin ay inalipin sa parehong asyenda. At nung subukan nilang tumakas, tulad namin ni Ramil, nahuli sila at doon sila pinatay. Noon ko naintindihan ang lahat. Ang pangungot ko noon ay hindi kantang-isip, kundi isang bahagi ng sinumpang lupain. Kaya pala tila wala nakakaalala sa kanila dahil tila binubura ng sumpa. Tuwing tinititigan ko ang anak kong si Ramil, lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Hindi lang ako nabubuhay para lang sa sarili ko. Nabubuhay ako para sa sakripisyong ginawa ng matalay kong kaibigan. Balang araw, ituturo ko sa anak ko ang buong katotohanan. Hindi para takutin siya, kundi para ipaalala na minsan, ang tunay na tapang ay ang pagpili ng kamatayan para magbigay buhay sa iba. Maraming salamat, Boss J, at sa lahat ng kaisip na patuloy na nakikinig. More power sa Isip na Ligaw Horror, and God bless. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.